Akala ko noon, simpleng paglipat lang iyon. Bagong simula, bagong lugar, bagong buhay para sa aming mag-asawa. Pero habang tumatagal, mas naiintindihan ko na may mga lugar pala sa Pilipinas na hindi lang basta tahimik, may tinatago. 5 taon na ang lumipas, pero malinaw pa rin sa akin ang bawat detalye ng baryong iyon sa Capiz. At kung bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang balikan kahit sa alaala lang. Kung mahilig ka sa mga kwentong hango sa totoong karanasan, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga kwento dito lang sa Tambay Chronicles. Ako si Liza. 28 taong gulang ako noon, buntis sa una naming anak. Ang asawa ko si Marco, 29. Pareho kaming pagod na sa ingay ng lungsod, sa trapik, sa trabaho, sa pakiramdam na parang hindi ka makahinga ng maayos. Gusto namin ng tahimik, gusto namin ng lugar kung saan pwede kaming magsimula ulit bilang pamilya. Kaya nang may nag-alok sa amin ng murang bahay sa isang baryo sa Capiz, halos kalahati ng presyo kumpara sa iba, tinanggap namin agad. Hindi na kami masyadong nagtanong, hindi na namin inusisa kung bakit ganoon kamura. Ang nasa isip lang namin noon, oportunidad. Mahaba ang biyahe papunta ron. Mula sa highway, lumiko kami sa makitid na daan na unti-unting nagiging lupa at bato. Sa magkabilang gilid, puro palayan na umaabot hanggang abot tanaw. Paminsan-minsan may makikita kang bahay, kahoy, luma at medyo magkakalayo. Habang papalalim kami sa baryo, napansin ko na parang nawawala ang tunog ng mundo. Walang batang naglalaro, walang asong tumatahol, walang radyo. Parang may pinipigilang magsalita. Ang tahimik dito, sabi ko kay Marco. Ganun talaga sa probinsya, sagot niya. Pero alam kong hindi iyon normal na katahimikan. Hanggang sa may nasalubong kami. Isang matandang babae. Nakatayo siya sa gilid ng daan. Parang hinihintay kami. Hindi siya gumagalaw, nakatingin lang. Payat ang katawan, nakasuot ng kupas na damit. At ang mga mata niya, parang masyadong buhay para sa isang matanda. Ngumiti ako kahit may kaba. Magandang hapon po. Magandang hapon po, dagdag ni Marco. Hindi siya ngumiti. Sa halip dahan-dahan siyang lumapit at tumingin diretso sa tiyan ko. Buntis ka, sabi niya. Tumango ako. Dito kayo titira? Tanong niya. Opo, sagot ni Marco. Biglang nagbago ang itsura niya. Parang naiinis o natatakot. Umalis kayo dito, sabi niya. Diretso. Nagkatinginan kami. Bakit po? Tanong ko. Lumapit siya sa akin. Halos maramdaman ko ang hininga niya. Hindi kayo para dito, lalo na ikaw, sabi niya habang nakatingin sa tiyan ko. Hindi lahat ng gutom, pagkain lang ang hinahanap. Nanlamig ako bago pa ako makapagtanong. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Naiwan kaming dalawa, naguguluhan, pero piniling ituloy ang plano. Pagdating namin sa bahay, unang tingin pa lang, may kakaiba na. Lumang kahoy, medyo nakataas sa lupa, may maluluwag na siwang sa sahig at dingding. Ang bubong yero, pero may mga bahagi na parang luma na at madaling galawin ng hangin. Sa paligid puro puno, nyog, mangga, saging, na halos tinatakpan ng liwanag. Sa araw kaya pa, pero naiisip ko pa lang ang gabi, kinikilabutan na ako. Okay naman, sabi ni Marco. Konting ayos lang, magiging maayos din. Ngumiti na lang ako. Kinagabihan, pagod kami kaya agad kaming natulog. Pero hindi nagtagal. Nagising ako. May naririnig akong kaluskos sa bubong. Mabagal. Mabigat. Parang may gumagapang o naglalakad. Marco, bulong ko. Nagising siya. Pinakinggan niya. Tahimik siya sandali. Tapos napakunot ang noo. Hindi pusa yun, sabi niya. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Tumayo siya. Titingnan ko. Hinawakan ko siya agad. Wag. Hindi ko maipaliwanag. Pero may pakiramdam akong masama. Parang may mali na hindi dapat ginagalaw. Nagkatinginan kami at pinili niyang manatili.
Magdamag kaming gising, yung tunog paikot-ikot sa bubong. Minsan nasa isang sulok, tapos biglang lilipat sa kabila. Minsan parang nasa mismong ibabaw na namin. At sa bawat galaw, parang mas lumalakas. Parang mas nagiging kampante. Kinabukasan pareho kaming tahimik. Paglabas namin ng bahay, nandun ulit ang matandang babae. Parang alam niya. May narinig ba kayo kagabi? Tanong niya agad. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy. Ikinwento namin ang lahat. Tahimik siyang nakinig. Tapos tumango. Hindi kayo ang una, sabi niya. Dati pa yan, dagdag niya. May mga gumagala dito sa gabi. Hindi lahat. Hayop. Napatingin ako sa kanya. Ano po yun? Lumapit siya ulit. Mas mahina ang boses niya. May mga aswang dito, sabi niya. At kapag may buntis, mas naaamoy nila. Parang bumigat ang hangin. Gusto kong isipin na baka mga hayop lang. Malalaking pusa o kung anong gumagala sa bukid. Pero yung tunog na narinig ko, hindi iyon pang hayop. At yung pakiramdam na parang may nakatingin sa akin kahit madilim, hindi ko maipaliwanag. Hindi na kami nagtagal pa. Noon ding araw na iyon, nag-impake kami. Hindi na namin inayos, basta kinuha lang namin ang mga kailangan. Habang palabas kami ng baryo, napansin ko ang mga tao. Nakatayo sila sa gilid ng daan. Tahimik. Nakatingin sa amin. Hindi sila galit. Hindi rin sila nagtataka. Pero may kakaiba sa tingin nila. Parang may alam sila. Parang may lihim silang pinoprotektahan. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni Marco. Hindi na kami lumingon. Diretso lang kami palabas. Nakahanap kami ng ibang matitirahan. Mas malapit sa bayan, mas maliwanag, mas may tao. Doon ako nanganak. Ligtas. Malusog ang anak namin. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Pero minsan, kapag tahimik ang gabi, naaalala ko pa rin ang bubong na yon. Yung kaluskos. Yung bigat ng hakbang. At yung pakiramdam na parang may naghihintay sa dilim. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung alin ang totoo. May mga hayop lang ba talaga noon sa bubong namin? O may mga nilalang sa baryong iyon sa Kapis na nagugutom at muntik na kaming piliin